Kilala si Gray bilang henyo ng akademya, pero sa likod ng kalmado niyang mukha, may nakatagong sikreto. Walang nakakaligtas sa kanyang talim. Nag-ensayo siya araw at gabi hanggang sa magkalyo na ang kanyang mga kamay. Puno ng dugo. Matapos ang pag-aaral, gumugol siya ng 20 taon para paghusayan ang kanyang sining hanggang sa maging pinakamagaling siya. Siya ang itinuturing na master ng kutsilyo sa buong bansa. Punong-puno ang lahat ng mesa sa restaurant, at hindi na iyon nakapagtataka. Dahil ang chef ng lugar na ito ay sadyang napakagaling. Nakatutok ang mga chef sa kanilang trabaho nang walang anumang istorbo. Kahit isang saglit lang. Nang biglang nakuha ang atensyon nila ng isang kakaiba at hindi pangkaraniwang ingay. Telepono pala iyon ng chef na tumutunog, pero sobrang tutok siya sa ginagawa, kaya hindi niya man lang ito napansin. Nang sa wakas ay makuha niya ang kanyang telepono, nakita ng lalaki na may natanggap siyang mensahe mula sa isang laro na kamakailan lang niyang binura. Malamang na may problema lang sa mismong telepono, parang isang bug lang. Sa sandaling iyon, may isang tauhan sa kusina ang nagsabing may dumating na customer. Sinabi ng chef na sabihing wala siya roon. Pero bigla na lang may mga hindi kilalang tao na pumasok sa loob ng kusina. Sabi nila, hindi pa rin daw natututong magsinungaling ng maayos ang chef. Mga gangster pala sila sa lugar na iyon. Naparito sila para makuha ang sagot at malaman kung ano na ang naging desisyon ni Monsieur Kim. Sinabi ng mga loko na binigyan na nila siya ng sapat na oras para mag-isip, lalo na't para sa isang taong araw-araw gumagamit nito. Hindi naman daw mahirap ang kanilang hinihiling. Dinagdag pa ng lalaki na dahil sa gulo, nakalimutan na niya ang kanyang kagandahang asal. Tutal, kailangan niyang ipakita agad ang kanyang katapatan. Siniguro niya na hindi mabibigo ang may-ari ng restaurant. Isang maleta na puno ng pera ang nakahanda. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay paunang bayad na 300 milyon. At kung magagawa ng maayos ang misyon, may dagdag pang bayad na kasunod. Nakikinig lang ang head chef sa lahat ng ito. Nakikinig siya habang hawak ang paborito niyang sashimi knife. Sinabi ng lalaki na mahalaga ang kalinisan. Ang kalinisan ang pinakamahalagang bagay sa kusinang ito at walang lugar dito para sa mga maduruming tao. Pinapaalis ng chef ang mga customer sa kanyang kusina agad-agad. Sabi naman ng gangster, gaya ng inaasahan, talagang master ang chef. Hindi siya yung tipong maghihiwa lang ng isda sa isang hamak na kainan na gaya nito. Pero bago pa man may madagdag ang lalaki, biglang kumislap ng matindi ang kutsilyong hawak ng chef. Napilitang lumabas ang mga lalaki sa kusina. Gayunpaman, sinabi ng pinuno nila na hindi siya susuko ng ganoon kadali. Babalik daw siya, sigurado iyon. Matapos mag-iwan ng huling babala, lumabas na ang mga loko sa kusina. Shock na shock ang assistant sa kusina, kung siya raw, hindi niya tatanggihan ang ganoong alok. Pero sumagot ang chef na buong buhay niya ay paghihiwa lang ng isda ang ginawa niya at hindi niya alam kung paano maging gangster. Kilala ang chef bilang master sa kutsilyo at hindi naman daw niya kailangang makasakit ng kahit sino. Pwede lang niyang takutin ang kahit sino at kumita ng sapat na pera para makabili ng bagong bahay. Ang sagot lang ng chef, kahit anong mangyari, hinding-hindi niya tatanggapin ang ganoong trabaho. Sa sandaling iyon, may mga bagong mensahe na naman na dumating sa kanyang phone. Naglalaro pa rin siya ng Divine Defense. Nagligpit na ang assistant habang ang chef naman ay naguguluhan kung bakit may mga mensaheng dumarating sa kanya. Hindi niya maintindihan dahil binura na niya ang laro. Nang mapag-isa, nagsimulang magmuni-muni ang lalaki tungkol sa kanyang buhay. Kinailangan niyang pumasok sa pagluluto matapos siyang malugi, at ngayon ay napipilitan siyang mag-focus lang sa pera. Hindi tumitigil sa pagtunog ang cellphone sa bulsa niya. Nagsisimula na siyang mabaliw at hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Inisip ng chef na baka na-reinstall niya ang laro kagabi nung lasing siya, pero kailangan niya pa rin itong burahin. Kailangan na niya itong kalimutan ng tuluyan. Masyado nang matagal na ginugulo ng mga demonyo ang buhay niya. Nagdesisyon ang chef na wala ng lugar ang larong ito sa buhay niya, pero bago pa niya mabura ang application. Lumabas sa screen ang paborito niyang heroine at tumugtog ang isang pamilyar na musika. Matagal na ring hindi nakakapaglaro ang kusinero, pero manghang-mangha pa rin siya sa soundtrack at napakaganda ng mga karakter. Hawak ng lalaki ang kanyang phone nang biglang may nangyaring kakaiba. Nagbago ang anyo ng paligid at nagsimula itong yuminig. Lumipas ang ilang sandali at lumabas ang isa sa mga tauhan sa likod bahay para hanapin ang chef. Walang katao-tao sa bakuran, tanging isang cellphone lang ang nakalapag sa sahig. Walang nakakaalam kung nasaan na ang chef o kung bakit niya iniwan ang kanyang telepono doon. Inisip na lang ng lalaki na baka nagpunta lang sa banyo ang chef. Sayang naman at masyadong mahaba ang panahong wala siya sa trabaho. Patuloy na kumikislap ang screen. At sa wakas, may lumabas na mensahe na nagsasabing matagumpay ang paglipat. Pero sa totoo lang, wala naman. Masyadong espesyal sa larong ito. Isa lang itong tipikal na modelo na may mga in-game purchases at system para sa standard na auto-search. Isang pangkaraniwang laro na hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ito dina-download ng mga tao. Dinownload ito ng lalaki dahil sa ganda ng mga drawing ng mga babaeng karakter, at ang larong ito ay talagang nakuha ang atensyon ng bida natin.
Ang nakakatawa pa rito, gumasta siya ng pagkalaki-laking pera at nag-ulit-ulit na ng maraming cycle sa laro. Pero ngayon, hindi na siya playable character o kahit NPC man lang, isa na lang siyang extra character na walang nakakaalam kung nasaan, at nakakairita talaga ang sitwasyong ito. Siya ay isa ng binata ngayon na ang pangalan ay Kang Joma. Pa-enter na sana si Joma sa tren nang biglang bumukas ang pinto. At may lumabas na isang babae. Humingi ng paumanhin ang babae dahil hindi siya tumingin sa dinadaanan niya at naghiwalay na ang dalawa. Pinag-aralan ng mabuti ng bida ang bersyong ito ng laro. Mabuti na lang at ang kwento ay nangyayari rin sa Korea. Halos pareho ang pangalan ng mga lugar at ang mismong station ng tren, kaya naman, mabilis na nakapag-adjust ang bida. Masaya siyang naging teenager ulit na ang ibig sabihin ay mas kaunti ang problema sa buhay at mga responsibilidad ng pagiging matanda. At heto na, 1 taon na ang lumipas simula ng manirahan ng bida rito hanggang sa makalimutan na niya kung laro ba ito o totoong buhay na. Tutal, isa itong buhay na. Hindi naranasan ng bida sa totoong mundo hanggang sa dumating ang araw na iyon. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ng sigawan sa tuwa na sinasabing si Kang Joma ay isang magaling na master ng espada at dangal ng pamilya, ipinakita sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang sulat na galing sa academy. Iniimbitahan siyang mag-aral doon. Ang mga magulang niya ay sobrang saya dahil nakapagpalaki sila ng ganoong klaseng anak. Proud na proud sila sa kanya at balak nilang ipakita ang sulat na iyon ng paulit-ulit. Napag-alaman na ang ceremony para sa enrollment ay bukas na agad, kaya kailangang ihanda na ng kanilang mahal na anak. Ang lahat ng kailangan niya, doon na gumuho ang munting pangarap ng bida na magkaroon ng normal at tahimik na buhay. Pero dahil kitang-kita niya ang saya ng mga magulang niya, hindi niya magawang tumanggi o magsabi ng hindi sa kanila. Sinubukan ni Joma ng ilang beses na sabihin sa kanila na ayaw niyang mag-aral doon, pero walang nakinig sa kanya. Malungkot na tiningnan ng bata ang kanyang kwarto na kailangan na niyang iwanan. Napako ang tingin niya sa isang naka-frame na litrato. Habang tinitingnan ang sarili, hindi niya lubos maisip kung paanong ang isang tulad niyang tanga ay natanggap sa prestihiyosong school na iyon. Pero ganito ang nangyari. Pinuntahan siya ng mga magulang niya at ipinaalala na noong nakaraang taon, nagpakita ang bata ng isang divine power at agad na nakapasa si Kang Joma sa entrance exam. Napagtanto ng ating bida na ang karakter na si Kang Joma ay nagpakita ng divine power at natanggap sa academy sa unang subok pa lang, siguro ay isa siyang uri ng henyo. Ang divine power ay isang espesyal na kakayahan na magagamit ng mga tao. Ang abilidad na ito ay parang katulad ng mga skill sa isang laro at ang bawat tao ay nagkakaroon ng magkakaibang kakayahan, subalit hindi lahat ng tao ay may ganitong espesyal na kakayahan. Kadalasan, ang divine power ay namamana at naipapasa sa pamamagitan ng genes, depende kung may ganitong kapangyarihan ang mga magulang. Ang lipunan naman ay nahahati sa 3 grupo, ang mga mayayaman o nobles, ang middle class, at ang mga mahihirap. Ang Jokin Academy ay isang paaralan na itinayo para mapanatili ang kapangyarihan ng mga elite. Sa simula, ang pagpapatayo ng academy ay may dahilan na magsanay ng mga hero, pero matagal na itong naging paaralan para sa mga anak ng mga mayamang pamilya. Kamakailan lang, nagpatupad sila ng special admission system para sa mga pamilyang walang mga hero. At si Kang Joma ay natanggap bilang isa sa mga special students na ito. Siguro maiisip nyo, bakit pa ba pakailangan na rin ang mga hero? Pero madali lang ang sagot dyan. Kasalanan ng lahat ng Demon King. Nakasama ang iba't ibang tauhan niya ay kailangang talunin ng mga hero. Naintindihan ni Kang Joma na hindi ito totoong buhay. Mag-aaral siya sa isang academy kung saan sinasanay ang mga hero para sa digmaan. Siguro ay para rin itong pagpasok sa military service. Nakahiga ang bida sa kanyang kama at iniisip ang tungkol sa kanyang divine power. Ang kapangyarihan niya ay ang pagiging manhid sa sakit na nagpapababa ng sakit na nararamdaman niya. Ngayon, may isang status window na laging lumalabas sa harap niya. Anumang oras, pwede niyang i-check kung anong divine power ang available sa kanya ngayon. Ito ay 30 segundo ng pagiging manhid sa sakit, napakakakaiba na sa ganitong klaseng simpleng divine power ay nakapasok si Joma sa academy. Pinag-isipan ng bida kung paano nga ba siya natanggap niya ang banal na kapangyarihang ito nang masakop niya ang batang katawang ito. Nahinuha ni Joma na taglay niya ang basbas ng Diyos ng Espada. Magkakaroon ng karagdagang hiwa ang kalaban kapag inatake niya ang isang kaaway. Isang napakakakaibang kakayahan. Hindi pa nakakita ang binata ng anumang impormasyon tungkol sa banal na kapangyarihang ito. Sa loob ng laro, ang napakagandang pangalan nito ay kabaligtaran ng epekto nitong sobrang simple. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga karagdagang hiwa habang nagdudulot ng pinsala? Nakasulat ito sa paraang napaka-absurd o walang katuturan.
Pero mas nakakatawa pang basahin ang mga kondisyon para ma-activate ito. Dapat ang espada ay may habang 30 sentimetro, mas maikli pa, at may lapad na hindi lalampas sa 5 sentimetro. Halos hindi mo na ito matatawag na espada. Isa lang itong ordinaryong kutsilyo pang sashimi. Isa ba itong pahiwatig na kahit sa laro ay mapipilitan si Joma na gumawa ng sashimi, parang isang uri ng karma? Siguradong pumasok siya sa mundo ng laro para lang muling maghiwa ng isda. Malinaw na hindi nangyayari ang buhay ayon sa gusto niya. Naupo ang binata sa mesa ng silid, iniisip ang mga bagay na baka nakalimutan niyang ilagay sa kanyang bagahe para sa pag-alis kinabukasan. Sa tamang oras, naalala niyang hindi pa niya nakukuha ang kanyang kagamitan. Nagsimulang mag-isip si Joma tungkol sa mga sandata para sa kanyang karakter. Kahit ang mga sandatang may pinakamababang ranggo ay nagkakahalaga na ng 10-10 milyong won, at ang mga nasa gitnang ranggo naman ay daan-daang milyong won. Bukod pa riyan, ang bayad sa paaralan ay talagang napakamahal. Siyempre, wala siyang balak na gumastos ng pera para sa isang bagay na ipinilit lang sa kanya. Nakasaad naman sa sulat na kailangan niyang magdala ng sariling gamit, pero nagpasya si Joma na huwag nang magdala ng anuman. Malamang ay magkaroon siya ng masamang impresyon sa unang araw pa lang, pero sa ngayon, wala siyang pakialam at nagpasya siyang pumunta sa tindahan. Naalala niya ang kanyang unang master na nagpumilit gumamit ng Japanese sashimi knife na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong won. Hindi man lang maintindihan ni Joma kung bakit bigla niyang naisip ang matandang iyon. Siyempre, sabi nga nila, ang isang tunay na master ay hindi kailanman sinisisi ang kanyang mga kagamitan. Nagsimula ang araw ng seremonya ng pagpasok sa akademya sa pamamagitan ng inspeksyon ng mga gamit. Nagdala si Joma ng isang tumpok ng mga kutsilyo na binili niya nang nakasale sa pinakamalapit na tindahan. Mahirap paniwalaan na ang mga kutsilyong iyon ang dinala ng binata bilang kanyang sandata, mukha lang siyang naglalaro o nagbibiro. Siyempre, handa na ang instruktor sa katotohanang bawat taon, ang mga estudyante sa huling antas ng high school ay mahilig mag-trip. Kaya naman kailangan silang ilagay sa tamang lugar sa simula pa lang. Ito mismo ang ipinasiyang gawin ng guro. Agad niyang tinanong ang bata kung nasaan ba ang tingin niya sa sarili niya, sa akademya ba, o sa sirko, at kung sa tingin ba ni Joma ay katanggap-tanggap ang gumamit ng kutsilyo sa kusina sa panahon ng pagsusulit sa pagpasok. Sumagot ang binata na iyon ang kanyang asandata. Kalmadong-kalmado siya. Ang pagiging cool ng binata ay talagang nagpagalit sa instruktor na hindi na nakapagpigil sa sarili at nagsimulang sumigaw sa estudyante. Sumagot si Joma na siya ay isang espesyal na estudyante na galing sa isang simpleng pamilya. Ang bayad pa lang sa paaralan ay malaking pasanin na para sa kanyang mga magulang, kaya naman hindi na mahihiling pa ng binata na bilhan siya ng mahal na sandata. Maingat na sinuri ng instruktor ang identification card ng estudyante at napagtanto niyang kaharap nga niya ang isang espesyal na estudyante. Ang bayad sa paaralan ay isang mabigat na pasanin at mahirap intindihin kung paano ang isang taong nagtatrabaho sa loob ng institusyon ay makakapagpakita ng ganoong diskriminasyon laban sa isang mabuting estudyante. Si Joma, habang nakatingin sa instruktor, ay nagsabing dapat itaguyod ng institusyon ang pantay na karapatan sa edukasyon, pero mayroon pang isang bagay. Naniniwala ang binata na isang amateur lang ang lalait sa sandata ng isang tao. Ang isang tunay na master ay hindi kailanman maninisi ng kagamitan. Hindi ito ang uri ng pananalita na dapat nanggagaling sa isang binata, mukhang si Kang Joma ay isa ng taong narating na ang rurok sa ilang larangan at napakagaling pa niyang magsalita. Napagtanto ng instruktor na mahirap na kaso ang kaharap niya. Isang binata na may matibay na paninindigan at matalas na pananalita. Alam ng instruktor na ang mga ganitong klase ng kakaiba at mahuhusay na estudyante ay bihira lang at isang karangalan para sa kanya ang makatrabaho sila. Isa itong tunay na kamanghamanghang karanasan. Tumayo ang instruktor ng tuwid na tuwid, nakadikit ang mga kamay sa gilid, at inanunsyong ang sandata ni Cadet Kang Joma ay inaprubahan na para gamitin. Ang mga estudyanteng nakapila ay tumingin kay Joma ng may masamang tingin. Hindi nila maintindihan kung paano ang isang taong katulad niya ay napunta sa kanilang paaralan at inakala nilang malamang ay amoy kahirapan ito. Narinig ng instruktor ang mga usap-usapang ito at agad itong pinatigil at sinabing kapag tapos na ang inspeksyon ng gamit, ang lahat ay dapat nang lumabas ng silid. Sinabi ng guro na depende sa ikikilos ng mga estudyante, maaari siyang pwedeng maging maamo na parang tupa o kaya naman ay pahirapan sila ng husto. Hindi talaga nagugustuhan ni Kang Joma ang ganitong paboritismo. Ramdam niya na simula ngayon, kainisan na siya ng ibang mga estudyante. Matapos ang mga inspeksyon, kalahati na ng araw ang lumipas. At gusto lang muna niyang magpahinga. Naupo ang binata sa isang bangko sa loob ng bakuran ng akademya. Inasahan na niya na mangyayari ang ganitong klaseng bagay, pero hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. Sa kabilang banda, na-inspeksyon na ang gamit niya at tapos na rin ang seremonya ng pagtanggap sa kanila.
Ang kailangan na lang niyang gawin ay ipasa ang entrance exam para makapasok sa kanyang klase. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapasok talaga si Kang Joma sa akademiya. Dito na siya mamamalagi sa susunod na mga taon sa paaralang ito. Isang paaralan ito para sa mga gustong maging bayani. Ang Jokin Academy. Akala ng binata ay normal na school lang ito. Pero sa totoo lang, para pala itong isang maliit na lungsod kaysa sa isang simpleng gusali lang ng paaralan. Siyempre, kahit ang isang tulad ni Kang Joma na laging nagdududa ay napahanga sa ganda ng akademiya. Ibang-iba ang pakiramdam na makapasok sa isang paaralan para sa mga elitista, lalo na't naalala niya noong kailangan niyang tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay ng kanyang pamilya. Para itong isang panaginip. 121. Isang anunsyo ang narinig sa mga speaker na magsisimula na ang entrance exam sa ilang sandali. Kailangang magtipon-tipon ang lahat ng estudyante sa training hall. Nagsimula ng ligpisin ni Joma ang mga gamit niya. Tapos na ang seremonya, pero mas mahalaga ang entrance exam. Inilabas ng binata ang isang kutsilyo sa kusina. Itinaas niya ito at naisip na kailangan niyang seryosohin ang pagsusulit na ito para makapag-aral siya sa paaralang ito. Kung iisipin, hindi pa niya nagagamit ang kutsilyong iyon kahit isang beses simula nang pumasok siya sa laro. Hindi naman kasi niya kailangan, pero naalala niya ang bilin ng kanyang guro na huwag. Bibitiwan ang kutsilyo, kahit isang araw, o kahit habang natutulog sa gabi, dapat ay laging hawak ito. 20 taon na hindi binitiwan ni Kang Joma ang kutsilyo niya sa totoong buhay, kaya syempre, hindi kinalawang. Ang galing niya. Matapos ang isang taon sa laro, hinugot ng binata ang kutsilyo mula sa lalagyan nito at nagsimulang. Suriing mabuti ang talim, inilapit niya ang kutsilyo sa kanyang tainga at pinitik ang talim gamit ang kanyang kuko. Sa ngayon, mas maayos ang lahat kaysa sa inasahan niya. Inilabas ni Joma ang kutsilyo dahil balak sana niya itong subukan sa pamamagitan ng pagputol ng dahon sa puno. Pero pagkahugot na pagkahugot niya, may kakaibang liwanag na lumabas sa kanyang mga kamay. Nakumpirma na ang sandata ay nakamit ang mga kondisyon para ma-activate at dito na pumasok ang basbas ng Diyos ng Espada. Pero may problema palang hindi inaasahan mula sa kung saan. Masyadong mahina ang kanyang pangangatawan. Nakatanggap si Joma ng notification na mababa rin ang level ng kanyang sandata, kaya pansamantala itong na-deactivate para makasabay sa gumagamit nito. Sa sandaling hugutin ni Joma ang kutsilyo, agad na naganap ang synchronization at nakuha niya ang basbas ng mga Diyos. Hindi naging madali ang prosesong iyon. Masasabi pang napakasakit nito. Pakiramdam ng bata ay mamatay na siya. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulaga sa kanyang paningin at naisip ni Joma na baka patay na nga siya, o kaya naman ay gunaw na ang mundo. Lumulutang ang binata sa hangin at tila tinatamaan ng kidlat ang buong katawan niya. Hindi maintindihan ni Joma ang nangyayari sa kanya. Nasa kakaiba siyang kalagayan at naramdaman niyang hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Nadulas ang kutsilyo sa mga kamay ng binata at nalaglag sa sahig na lumikha ng tunog ng bakal. Unti-unting nawala ang mga lamat sa paligid. Tila bumabalik na sa normal ang lahat ng nasa paligid niya. Naramdaman ni Joma na kaya na niyang igalaw muli ang kanyang katawan. Nagbalik sa normal ang lahat at nasa akademiya na ulit siya. Nangyari iyon noong nabitawan niya ang kutsilyo. Masakit ang buong katawan niya at parang mabibiyak ang ulo niya. Pakiramdam niya ay mahahati ito sa dalawa. Hindi pa rin maintindihan ni Joma kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Naintindihan naman niya ang bahagi kung saan na-activate ang kapangyarihan ng Diyos, pero kasabay noon, parang gumuho ang mundo. May kinalaman ito sa basbas ng Diyos ng Espada. Nagdulot ng sobrang sakit sa katawan niya ang reaksyong iyon, at ang kapangyarihan niyang hindi makaramdam ng sakit ay kaya lang palang lunasan ang simpleng ngalay ng mga kalamnan. Kung ganito palagi ang mangyayari tuwing gagamitin niya ito, hindi kakayanin ni Joma. Eksakto namang tinawag na ng mga instructor ang mga estudyante para magtipon agad sa training hall. Nakatitig lang si Joma sa kutsilyo niyang nakalapag sa semento. Alam ng binata na kailangan pa rin niyang pulutin ang sandata, pero natatakot siya dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya kanina. Sinubukan ng binata na gumalaw. Kinukumbinsi ang sarili na hindi ito kasing sakit noong unang beses. Hindi niya pwedeng basta nalang iwan ang kanyang kutsilyo sa sahig. Inabot ni Joma ang kutsilyo at sinabing magiging maayos din ang lahat, pero grabe ang panginginig ng kamay niya sa takot. Sa huli, parang may malakas na kidlat na bumaon sa katawan niya, at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Nagtipon-tipon ang mga estudyante sa training hall ng Joaquin Academy. Naroon din ang mga magulang ng ilang estudyante. Nag-uusap-usap sila tungkol sa tuition fee ng kanilang mga anak, pati na rin ang mga bayaring taon-taon. Biglang naagaw ang atensyon nila ng isang lalaking lumitaw sa harap ng mga estudyante at magulang. Siya si Mr. Kling Siegfried von Niblong, ang hero ng Pitong Bituin. Isa siyang inapo ni Aaron Nibelong, na naging estudyante mismo ng founder ng academy na si Mr. Joaquin. Alam ng lahat na siya ang pinakamalakas na tao sa lugar na iyon. Umupo na ang mga magulang sa kani-kanilang pwesto. Magsisimula na ang seremonya.
Nakaupo si Kling Siegfried sa kanyang upuan at mukhang pagod na pagod. Halatang sawang-sawa na siya sa lahat ng ito. Paulit-ulit na lang taon-taon. Si Sage Media Poison ay isa ring hero ng pitong bituin. Binati niya si Siegfried at sinabing matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita. Siyempre, mahirap talagang paniwalaan na kalahating siglo na pala ang nakalipas. Binati ni Siegfried ang babae at napansin na mabilis ang takbo ng oras, pero si Media na direktor ng academy ay kasing ganda pa rin ng dati. Sumagot si Media na lahat naman daw ng babae ay gustong manatiling maganda hanggang sa huling hininga nila. Katatapos lang niyang magdiwang ng kanyang ikapitumpung kaarawan. At ngayon, handa si Media na pabatain si Siegfried ng 10 taon kung hihilingin lang nito. Pero, sagot ni Siegfried, matanda na ang babae, pero isip bata pa rin. Dapat daw mas pahalagahan ng mga tao ang kanilang kalooban kaysa sa kanilang panlabas na anyo. Tinawanan ni Mia ang kanyang matandang kaibigan na hindi pa rin nagbabago simula pa noong 50 taon na ang nakalipas. Pero kasabay nito, napansin ni Mia na ang matigas na matandang ito ay marami na ring binago sa sarili. Siya mismo ang nag-imbita rito noon sa mga ganitong lugar. At ngayon, parang diring-diri na siyang makasama sa iisang lugar ang mga batang ito na walang inisip kundi ang sarili. Umaasa si Mia na ang apo ni Siegfried ay lumaking isang napakagandang dalaga. Pero halatang ayaw itong pag-usapan ni Siegfried at agad na lang itinuon ang atensyon sa panonood ng exam. Magsisimula na ang exam anumang oras. Ang mga estudyanteng nagtipon sa training hall ay mukhang hindi ordinaryo. Sila ay mga kabataang puno ng kumpiyansa sa sarili, sunod sa uso, at nakasuot ng mga mamahaling damit. Agad na naramdaman ni Kang Joma na para siyang ligaw na tupa sa dami ng tao. Wala man lang siyang makausap kahit isa. Bukod doon, nang tingnan niya ang iba, napagtanto ni Joma na siya lang halos ang may itim na buhok doon. Idagdag pa na isa lang siyang special student sa gitna ng mga anak ng mayayaman at maharlika. Naalala ni Joma kung paano siya pinagtawanan ng ibang estudyante noong sinusuri ang kanilang mga sandata. Hindi nila maisip kung paano nakasama sa kanila ang isang taong mukhang dugyot at hindi maayos ang hitsura. Naalala ng binata ang mga masasamang salita tungkol sa kanyang amoy mahirap at marami pang iba. Pero bigla siyang may nakitang kakaiba. Literal na napatulala si Joma. Kahit wala siyang kinakausap, talagang nawalan siya ng kakayahang mag-isip sa nakita. At ang ibang estudyante naman ay pinapanood ang milagrong ito na dumaan ng may interes at inggit. Kalmadong-kalmado lang si Kang Joma at tahimik na naghihintay. Alam niya kung sino ang paparating. Siya ang apo ng Sword Emperor na si Abel von Nibelung. Siya ang pinakamagandang karakter sa laro. Siya ang main heroine, ang dahilan kung bakit napansin ng isang dating ordinaryong chef ang larong ito. Ang lalaking ito na walang formal na edukasyon ang nag-download nito noong una. Ang subspace ay nilikha ng mga sinaunang hero. Ang realidad nito ay malayo sa paghihirap ng tao, pero ang mga pakiramdam doon ay damang-dama at napakatindi. Gayunpaman, imposible talagang mamatay sa loob ng subspace. Ang realidad nito ay walang kinalaman sa totoong buhay. Walang pakialam ang totoong mundo rito, at wala pang naitalang namatay. Ang mga labanan ay tradisyon na ng paaralan. Pero ngayong taon, nagpa siya ang mga instructor na subukan ang Battle Royale format. Sinabi ni Media na kailangan niyang gumawa ng malaking sakripisyo para rito. Posible yon. Gustuhin man niya o hindi, ang akademya ay pinopondohan ng mga mayayamang estudyante nito. Para mabuo ang sistemang ito, dumaan si Media sa napakaraming hadlang at tiniis ang samot-saring pangungutya. Habang nangyayari yon, tinitingnan ni Kang Joma si Abel ng may paghanga. Akala niya dati, isang karakter lang ang dalaga. Pero ngayon, naaawa na lang siya sa mga hangal na nagtatangkang mapalapit sa kanya. Kahit na baka ganoon din ang gagawin niya kung siya ang nasa posisyon nila. Naglaro na si Joma ng larong ito, kaya alam na niya ang takbo. Si Abel von Nibelung ay isang karakter na biniyayaan ng himala. Sa madaling salita, malaki ang kinalaman niya sa pangunahing tauhan ng larong ito. Maiintindihan naman yon at hindi na nakakagulat dahil ang mga magagandang tao ay laging may kasama sa tabi nila. At saka, ang isang estudyanteng gaya ni Joma, isang special student ay talagang hindi nababagay sa mundo nila. Ayaw niyang madamay sa lahat ng ito o makialam sa buhay sa eskwelahan. Dati pa, nagtakda na si Joma ng 3 prinsipyo para sa kanyang kinabukasan. Ang 3 prinsipyong yun ay kapayapaan, kaayusan, at seguridad. Ang makatapos ng walang gulo, makahanap ng matatag na trabaho, at mabuhay ng tahimik. Sabi sa libro, ang pinaka-inaasam na trabaho ay ang pagiging bayani dahil sa napakataas na sahod nito. Naalala ni Joma ang nangyari sa katawan niya noong hinawakan niya ang kutsilyo. Napakasakit niyon, at hanggang ngayon, maisip lang niya yon ay kinakabahan na siya. Nagpa siya si Joma na hayaan na lang ang iba na iligtas ang mundo habang pipiliin niya para sa sarili ang isang simpleng trabaho. Nag-anunsyo na sa mga speaker tungkol sa simula ng pagsusulit at sinabing babasahin muna ang mga tuntunin. Napag-alamang magkakaroon ng Battle Royale ngayong taon. Mula sa mga kadeteng random na pinili at pinagsama-sama,
Ang makakakuha ng unang pwesto ay mapupunta sa Star Class, habang ang pangalawa at pangatlong pwesto naman ay mapupunta sa Dragon Class. Ang lahat ng iba pa ay ilalagay sa mga ordinaryong klase. Ang paghahati ng klase ay base sa magiging resulta ng Battle Royale. Automatikong ibibigay ang mga puntos. Walang limitasyon sa oras. Nagdesisyon si Joma na huwag nang mag-aksaya ng oras at tapusin ito agad. Gusto lang niyang mapunta sa isang ordinaryong klase. Natapos na ang pag-activate sa Subspace Generation Device at nagsimula na ang pagsusulit. At sa isang iglap, ang lahat ng estudyante ay napunta sa isang hindi pamilyar na lugar kung saan hinati-hati sila sa mga subgroup. Nag-wish ng good luck ang mga instructor sa lahat, sa pag-asang ang pinakamalakas at pinakakarapat-dapat ang mananalo. Naisip ni Joma na mas mabuting huwag na lang niyang subukang ilabas ang kanyang kutsilyo. Malapit nang matapos ang pagsusulit. Tapos na ang Battle Royale ng isa pang grupo, at agad na inanunsyo ang mga resulta. Halatang hindi naging madali ang pagsusulit para sa mga estudyante. Halos lahat sila ay bumalik mula sa subspace na pagod na pagod. Sinubukan ni Media na pakalmahin ang matandang kaibigan na si Siegfried na nag-aalala para sa kanyang apo. Pero dahil galing sa isang pambihirang angkan ng dalaga, siguradong magiging pambihira rin ang resulta nito. Buong nai-record ang pagsusulit at pwedeng balikan ang mga partikular na bahagi. Malinaw na may kakaibang bilis si Abel von Niblong. Napansin ng direktor ng may kasiyahan na talagang kahanga-hanga ang apo ni Siegfried. Kahit hindi natalo ang record ni Siegfried, nakapasok pa rin ang dalaga sa 10 pinakamagaling sa kasaysayan ng akademya. Para kay Siegfried, wala itong nakakagulat. Dahil sa dugo ng mga niblong, tila matatapos na ang pagsusulit at naghahanda na si Siegfried na umalis sa seremonya, kahit may isa pang grupong hindi pa tapos sa Royal Game. Pero wala nang pakialam si Siegfried doon. Nagpaalam na siya kay Media para asikasuhin ang mga gawain ng kanyang ama. Biglang may naramdamang kakaiba ang lahat ng estudyanteng nandoon at napatingin sila sa screen ng may pag-aalala. Bumalik si Siegfried at naupong muli. Naintindihan niya at ng direktor na may isang hindi kapani-paniwalang bagay na nangyari. Walang kahit isang sulok sa buong akademya ang hindi nakaramdam nito. Pinanood ni Media at Siegfried ang eksena ng may kaba habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Isang kidlat ang tumama sa langit. Tumingala sina Siegfried at Media, pilit na inuunawa ang kakayaring mangyari. Pagkatapos, sa harap ng lahat, nagsimulang mabitak ang langit at gumuho ng pira-piraso. Nagliparan ang mga piraso nito sa lupa. At naging malinaw na ang mga estudyante ay bumagsak sa training ground kasama ng mga ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Nakalabas sa subspace ang mga bata sa pamamagitan ng pagbagsak. Ang butas na lumitaw sa asul na langit ay hindi nawala. At may bumuhos na nakakasilaw na puting liwanag mula roon. May isa pang estudyanteng nahulog mula sa butas, at isang kutsilyo ang bumaon sa sementong sahig sa mismong tapat niya. Agad na nag-utos si Media sa mga medical personnel na suriin agad ang kalagayan ng mga estudyanteng. Nabato sa harap niya mismo. Agad na nag-utos si Media sa mga medical staff na suriin ang kalagayan ng mga estudyanteng. Kababalik-balik lang nila. Wala na talagang magagawa sa magiging resulta, dahil nakatadhana na ang lahat. Napunta si Kang Joma. Sa isang grupo kasama ang mga malulupit na karibal, mga hamong buhay at kamatayan talaga ang hatid. Kailangan niyang lumaban anuman ang mangyari at ang swerte ay tila hindi pumapanig sa kanya. Nakikita ng mga kalaban na masyadong mahina ang karamihan sa mga estudyante. Kinakalaban nila ang masasamang kambal mula sa pamilya ng Iron King. Pinatumba ni Mao Chun ang ilang estudyante, sabay, sabing ang hihina raw nila. Mabilis ding tinapos ni Mao Chun ang mga estudyanteng may likas na talento. Naintindihan ni Kang Joma na walang hangganan ang kalupitan at pagiging tuso ng kambal, sinasadya nilang patayin ang lahat. Nang mga abot kamay nila, napansin ni Joma na walang pumapansin sa kanya, mukhang napakahina niya. Sa paningin ng mga kalaban, kaya inisip nilang hindi sulit na magsayang ng oras sa kanya. Matapos nilang palayasin ang lahat ng mga estudyante, naramdaman ng kambal na sobrang boring na. Naglakad-lakad na lang sila habang binibilang. Ang mga estudyanteng natalo nila, wala talagang konsensya ang mga taong to. Nagmakaawa ang isa sa mga estudyante na tigilan na siya, humihingi ng awa dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Pero mas lalong nainis ang kambal sa naririnig nila. Gusto na nilang tapusin ang mga estudyante sa lalong madaling panahon at mukhang halos lahat naman ay bagsak na, ang isa. Sa magkapatid ay nakahuli na ng 4, may parang paligsahan sa pagitan ng kambal kung sino ang mas maraming mapapatay na estudyante. Sinabi ni Mao Yun sa kapatid niya na nagtira siya ng isang babae para rito. Pumayag naman si Mao Chun na asikasuhin ang babaeng. Nakatayo na lang mag-isa sa gitna ng silid. Hindi na matiis ni Kang Joma na panoorin lang ang mga nangyayari. Lumapit siya at humarap sa magkapatid, mukhang kanina pa nakaupo ng tahimik ang babae sa isang sulok simula pa nung una. Tulala lang siya, at mukhang wala talagang balak na lumaban. Pinagtawanan siya ni Mao Shan, sabay-sabing type na type niya ang babae, pero ang mas gusto niya ay ang mapatili ito dahil gustong-gusto niyang naririnig ang boses nito habang sumisigaw sa sakit, tuwang-tuwa si
Mao yun sa kapatid niya, iniisip na isang totoong manyakis itong si Sean. Nakatayo lang si Mao Jun habang nilalabas ang kanyang nakakadiring dila at pinag-iisipan kung saan niya uumpisahang pagpira-pirasuhin ang babae. At sa sandaling iyon, may biglang nagsalita sa kambal at tinawag silang mga tunay na hayop. Naramdaman ni Joma na ang kanyang skill na pain suppression. Sa loob ng subspace, hindi naman kailangang sumobra at umastang parang mga psychopath. Napagtanto ng binata na napasabak siya sa matinding gulo. Literal na napatigil at hindi nakapagsalita ang kambal. Nagulat sila. Hindi nila napansin na may isa pa palang estudyanteng buhay, kaya chinek nila ang badge nito. Nabasa nila ang pangalan at nakitang isa itong espesyal na estudyante. Halos mapunit ang mga mukha nila sa sobrang tuwa. Sinabi ni Shun sa kapatid niya na tatapusin niya to agad. Pinayuhan naman ni Jun ang kapatid niya na dukutin ang dila ng estudyante. Gusto niyang hindi na ito makapang-insulto pang muli. Nanigas si Joma. Alam ng bata na mauuwi ito sa masamang senaryo. Naguluhan ang isip ng binata. Hindi niya alam kung dapat ba niyang i-activate ang blessing of pain insensitivity. Pero naisip ng bata na ang mga hayop na to ay kalahating oras na palang nagpapakasaya sa paglapastangan sa mga bangkay. Ang 30 segundo na walang nararamdamang sakit ay hindi sapat para mabago ang sitwasyon. Naintindihan ni Joma na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang gamitin ang sashimi. Pero kapag hinawakan niya ang kutsilyo, siguradong mag-activate ang blessing. Siyempre, angkop na angkop ang blessing na yon na galing mismo sa Diyos ng Espada. Naalala ng binata ang reaksyon niya nung huling humawak siya ng kutsilyo. Ilang oras pa lang ang nakakalipas noon, nagpasya siyang pumili ng normal na klase para mabuhay ng tahimik at ligtas. Iyon na ang mga prinsipyo niya ngayon, pero mukhang hindi pang matagalan ang mga prinsipyong ito. Ngayon, pinapanood na ng kambal ang estudyante nang may matinding interes. Binuksan ni Kang Joma ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang kutsilyo para sa sashimi. Noong una, inaasahan ng magkapatid na may nakakatakot na armas doon. Pero nang makita nila ang kutsilyong pangkusina, nagtawanan sila ng malakas. Tumigil sa pagtawa si Sean at sinabing talagang pahihirapan niya ito. Gusto niyang parusahan ang lalaking to dahil sa paglakas ng loob na magsalita. Balak munang basagin ni Mao Sean ang bungo ni Joma. Tumalon siya ng mataas, naghahandang bumagsak ng diretso sa binata. Nakatayo lang si Kang Joma habang hawak ang kutsilyo. Naghihintay lang siya sa kanyang kalaban, todo ang focus niya at sobrang tindi ng kaba. Naisip ng binata na hindi siya pwedeng magbakasakali. Kahit na ilang segundo lang ang itatagal ng pagkawala ng sakit, nagpasya siyang i-activate na rin ito. Dapat ay gumana ang lahat at nagsimula na ang blessing of pain insensitivity. Na-activate na ang kawalan ng pakiramdam kung kaya't nawala ang lahat ng sakit. Inactivate din ni Joma ang blessing mula sa Diyos ng ang espada at ang pagpapala ng pagkamanhid ay pinawi ang sakit na dulot ng pagpapala ng Diyos ng espada. Sigurado si Mao Chun na walang kayang gawin ng bata gamit ang kaawa-awang toothpick na yan sa kamay niya. Sumugod siya sa binata at itinaas na ang kanyang kamay para sumuntok. Naintindihan ni Joma na kung hindi siya makakaatake, mamamatay siya sa mismong lugar na yon habang hawak ang kutsilyong ito. Nahihirapan palagi ang binata na maghiwa ng kahit ano maliban sa isda, lalo na ang pumatay ng tao. Napaisip si Joma kung posible ba talagang makasugat nang kung sino gamit ang kutsilyo para sa isda. Bakit ba ang mga gangster sa pelikula ay laging may dalang sashimi knife? Pero napagtanto ng bata na nagmumukha siyang tanga. Sa madaling salita, sa pelikula lang naman nangyayari yon. At kumbinsido si Joma na halos wala nang makakapagpabago sa kanya sa buhay na ito, naalala ni Kang Joma na magkakaroon siya ng dagdag na pinsala kung aatakehin niya ang kalaban. Papalapit na ang kaaway, determinadong patayin ang lalaki. Lumaban si Joma gamit ang kanyang sashimi knife, sumisigaw na hindi niya hahayaang patayin siya ng kontrabidang ito. Sa sandaling iyon, ang pagpapala ng Diyos ng Espada ay lumabas at bumagsak si Mao Chun sa lupa ng napakabilis. Isang araw, noong siya ay isa pa lamang batang chef, tinanong ni Kang Joma ang kanyang amo kung bakit gumagamit ng mga kutsilyo ang mga gangster. Sa halip na sagot, isang matalas at malakas na kutsilyo ang humaging sa tenga ng binata at bumaon sa dingding. Ipinaalala ng kanyang amo na gusto nitong tawagin siyang master. Pero sa totoo lang, gusto niyang malaman kung bakit interesado si Joma doon. Isang tunay na hudlum ang unang guro ni Joma. Para makaalis sa gang, kailangan niyang laslasin ang sariling pulso. Kalaunan, nagbukas siya ng sashimi restaurant dahil gusto niyang pasayahin ang mga tao gamit ang galing niya sa kutsilyo. Gustong malaman ni Kang Joma kung bakit ang mga gangster sa pelikula ay sashimi knife ang gamit. Sumagot ang master na ang taong humahawak ng kutsilyo ay hindi dapat nagtatanong ng ganyang mga bagay. Kung puputulin mo ang isang bahagi ng katawan gamit ang ordinaryong kutsilyo sa kusina, magiging magulo ang lahat. Pero manipis ang sashimi knife. Magagamit mo ito ng may katumpakan. Ipinaliwanag ng master na ang isda ay pwedeng mahiwa ng manipis dahil nakalapat ito sa mesa. Pero kapag nakatayo ito, imposibleng makahiwa.
Kahit isang maliit na piraso man lang. Inakala ni Joma na kulang lang sa galing ang master dahil napakaraming beses na niyang nakita sa mga mangga kung paano gumawa ng mga hiwang malinis na malinis. At ngayon, ang dambuhalang kamay ni Mao Chun, na parang galamay, ay lumulutang sa ere habang ang may-ari nito ay nakaupo sa sahig. Puno ng takot, nakatitig sa naputol niyang braso. Handa na si Kang Joma na ituloy ang laban, naghihintay sa susunod na banat. Napasigaw sa sakit si Mao Chun, hawak ang dugo ang sugat, at muntik nang mawalan ng malay dahil sa sobrang tindi ng hapdi. Wala nang nagawa ang kontrabida kundi ang umungol sa sakit at ulit-ulitin ang braso ko. Malinaw na. Isa siyang masamang tao at mamamatay tao, pero hindi na matiis ang sakit habang ang espesyal na estudyante ay nakatayo lang ng mahinahon, naghihintay na magpatuloy ang labanan. Habang papalapit si Joma, ang kontrabidang wala ng braso, ay nagsimulang umatras at sumisigaw na huwag itong lalapit sa kanya. Halatang ayaw niyang mamatay, pero hindi na siya makalaban. Sa isang desperadong sigaw na, tulong! Kumaripas ng takbo si Mao Chun para tumakas. Ang kapatid niya ay tulala sa nangyari sa loob lang ng ilang segundo kaya tila hindi na rin ito makagalaw. Tumakbo si Mao Chun papunta sa kanyang kapatid, humihingi ng tulong at proteksyon, nagmamakaawa na iligtas siya agad nito. Pero huli na ang lahat. Pinugot ng sashimi knife ang ulo niya sa gitna pa lang ng kanyang pagsasalita. Hindi naman lang nasabi ng kontrabida na mamamatay na siya. Sa wakas, natauhan na rin ang panganay na kapatid mula sa pagkabigla. Nakatayo siya sa ibabaw ng lawa ng dugo, nakatitig sa bangkay ng kanyang kapatid, habang napagtanto ni Joma na ang laban ay magpapatuloy pa. Kumalma ng kaunti si Mao Yun, naalalang nasa loob sila ng subspace. Ibig sabihin, hindi talaga patay ang kapatid niya, pero ibinaling ng kontrabida ang kanyang atensyon sa estudyante. Para bang kakapatay lang ng lalaking ito ng tao sa unang pagkakataon. Lumapit siya, nilalamon, ng isang hindi maipaliwanag na takot. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman yon. Kung sa bagay, tsamba lang naman ang nangyari sa bata. Gayunpaman, nagpasya si Mao Yun na dapat siyang mag-ingat sa kutsilyong iyon. Ang pagkakamali ng kanyang kapatid ay ang kapabayaan. Pinulot ni Mao Yun ang sandata ng kanyang kapatid at isinuot ito na parang guwantes, sabay sabi na mas epektibo ang sandatang ito kapag gamit ang dalawang kamay. Pagkagawa niya noon, mas tumindi ang kanyang pagpapala ng proteksyon. At ang lakas ng pagtalon mula sa pagpapala ng interbensyon ay nadagdagan ng ilang beses. Ang lakas ng mga atake mula sa pagpapala ng espiritu ay lumakas din ng husto. Nagpasya si Mao Yun na i-activate ito. 3 biyaya ng sabay-sabay. Hindi siya magpapatalo sa batang ito. Ang mga kamao ni Mao Jun ay tila sadyang hindi matitibag. Ang lakas at kapangyarihan nito ay bakas sa bawat galaw niya. Ang mga ito ay mga biyaya ng antasharan. Ang isang hamak na basura ay pangarap lang ang magkaroon nito. Hindi nila alam kung saan nakuha ng estudyanteng ito ang kutsilyong iyon. Pero kahit may ganoong sandata, hindi niya kakayaning tapatan ang bawat sipa. Nakatayo lang si Kang Joma, nakayuko. Ang ulo, malalim ang paghinga, at nagbibilang ng pabaliktad. Hindi maintindihan ni Mao Jun kung bakit nakatayo lang ang lalaki doon. Natila na pa ako sa kinatatayuan. Siguro ay naihina ito sa salawal dahil sa takot. Akala ni Mao Jun ay bumubulong na ng mga dasal. Ang binata sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Pero sa sandaling ito, wala nang sinuman ang makakapagligtas sa kaawang-awang estudyante dahil balak na siyang durugin ni Mao Jun ang bungo. Malapit nang matapos ang pagbibilang ni Kang Joma, at sa huling sandali ay nagawa niyang tamaan ang kalaban, na literal na kinalos ito. At sa susunod na sandali, ang buong katawan ni Mao Jun ay tadtad na ng mga saksak ng kutsilyo. Iyon ang mga dagdag na saksak na ipinangako niya. Sa huli, isang salita lang ang binanggit ng binata, pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Gayunpaman, may lumabas na abiso na ang epekto ng biyaya ng pagmamanhid sa sakit ay natapos na, at isang matinding hapdi ang bumaon sa katawan ng bata dahil hawak niya ang kutsilyo sa kanyang mga kamay. Sobrang tindi ng sakit kaya nawalan ng malay ang binata at tuluyang nilamon ng kadiliman. Matapos ang ilang sandali, nagising si Joma. Wala na siya sa piitan o sa subspace. Ang bata ay nakahiga sa isang kama at akala niya ay nasa ospital siya. Wala pang oras para makaupo. Ang binata ng dahan-dahang bumukas ang pinto at isang hindi kilalang lalaki ang sumilip sa loob ng kwarto. Si Kang Joma ay nakaupo sa kama at malakas na sumigaw ang lalaki sa pasilyo na gising na ang estudyante. Nakita ni Joma ang lalaking pumasok sa kwarto. Hindi pa niya ito nakikita noon pero kilalang kilala niya ito. Noong nakaraang kalahakting siglo, tinalo ng lalaking ito ang commander ng hukbo ng Demon Lord at sa tabi niya ay nakatayo ang direktor ng akademya. Si Siegfried ay itinuturing na pinakamalakas sa lahat ng tao, ang pangalawa sa 7 bituin ng mga bayani. Tinanong ni Madame Mia kung kumusta ang pakiramdam ng bata. Siya ang direktor ng akademya at kabilang sa pangkat ng mga matatalinong pantas.
Noong una, hindi naintindihan ni Joma kung ano ang gusto ng mga taong ito sa kanya, pero mabilis niyang naalala kung nasaan siya. Pinakiusapan siyang magpakilala at ibinigay ng bata ang kanyang pangalan, sinabing ang pangalan niya ay Kang Joma. Nagpa siya si Siegfried na dumiretso na sa punto. Malinaw na ang lalaking ito ay porsigido. Tinanong ni Siegfried ang binata kung ano ba talaga ang ginawa niya sa loob ng subspace. Naalala ni Joma ang mga nangyari noong mga nakaraang sandali at hindi iyon tila isang panaginip. Naramdaman ng binata na walang maidudulot na mabuti ang mapansin ng mga ganito kataas na tao. Nahihirapan si Joma na mag-isip nang malinaw. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Siegfried ang nangyari dahil hindi niya rin ito maintindihan. Para sa sarili niya, sinabi ng bata na kahit nasa loob siya ng subspace, pakiramdam niya ay sumobra ang kanyang mga ginawa. Pero napagtanto ni Joma ngayon na nagpakita siya ng sobrang karahasan at handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Pinakinggan ni Mia ang kaawang-awang bata at pinagalitan si Siegfried dahil sa pagiging masyadong mahigpit sa binata. Umupo siya sa kama sa tabi ng binata at sinabihang huwag itong pakinggan habang idinadagdag na ito raw ang mismong nag-ayos ng lahat ng baradong ugat ni Joma, kahit na ito ay masyadong matigas ang ulo para sa edad niya. Idinagdag ni Mia na sa totoo lang ay napakabait nito. Nang marinig ito, nainis si Siegfried at hiniling na huwag siyang pagsabihan ng mga ganoong bagay. Akala ni Mia ay nahihiya lang si Siegfried dahil napakamahinhin nito. Ipinaliwanag ng direktor ng akademya na habang walang malay ang bata, pinanood nila ang video recording ng kung ano ang nangyari sa subspace. Namangha sila sa lakas ng loob na ipinakita ng binata sa pagsabak para ipagtanggol ang kawawang estudyante. Para sa direktor ng akademya, si Kang Joma ay kumilos. Na parang isang tunay na prinsipe, ang uri na pinapangarap ng lahat ng mga babae, at maging si Mia mismo ay nangarap ng ganoong prinsipe. Kaya marahil balang araw, poprotektahan din siya ni Joma ng ganoon katapang. Ipinaalala ni Siegfried sa kanyang kaibigan na, umasta naman na parang matanda kahit man lang paminsan-minsan. Nangako si Mia na matututo siya mula sa kanyang mga ginawa noong pagsusulit, pero hindi na raw ito dapat mag-alala. Alam na ng lahat na ang magkambal na Mao ay nakapasok sa akademya sa pamamagitan ng madayang paraan. Dahil dito, mapipilitan ang magkambal na Mao na isulat ang sarili nilang mga liham ng pagbibitiw. Nakaramdam ng matinding ginhawa si Joma nang malaman ang balitang ito. Isang malaking kaluwagan na hindi na niya kailangang tiisin ang mga gunggong na iyon sa paaralan. Idinagdag ni Mia na sila ni Siegfried ay pumunta rito para sinabihan nila ang bata ng personal. At isa pa, ipinakita sa resulta ng exam na si Joma ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Binati siya ni na Siegfried at media ng kanilang taos-pusong pagbati, at nagpasalamat naman si Joma sa kanila kahit hindi niya talaga maintindihan kung paano ba ito nangyari. Sa totoo lang, napagtanto ni Joma na ang mga bagay-bagay ay nangyari sa paraang ganap na naiiba sa plano niya, at hindi sigurado ang binata kung gusto niya ba ang nangyayaring ito. Kinabukasan. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, tahimik ang akademya. Ang direktor ng akademya na si Media ay nagpapalipas ng oras sa kanyang pribadong opisina. Umiinom siya ng tsaa, at iniisip na halos 20 taon na niyang pinamamahalaan ng akademya, pero ito ang unang pagkakataon sa alaala niya na may ganitong nangyari. Hindi alam ng babae kung paano magre-react, pero alam niya na hindi niya gusto ang mga nangyayari. Marami silang gustong itanong ni Siegfried sa kakaibang estudyanteng ito kaysa sa kaya niyang sagutin. Gulat na gulat si Media na hindi maintindihan ni Joma kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sikat sa klase. Ang desisyon sa pagbibigay ng titulong pinakamahusay na kadete ay nakabase sa resulta ng ebalwasyon na ginawa mismo ng subspace. Maraming matatanda ang nagalit nang malaman nilang isang estudyante mula sa simpleng pamilya ang napili, pero tumatanggi pa rin si Joma na magpakita ng kahit anong excitement dahil sa totoo lang, wala siyang gusto sa lahat ng ito. Pinagmamasdan ni Siegfried ang matalinong binata ng may interes. Akala ni Media ay naiinis si Siegfried dahil nalampasan ni Joma ang kanyang apo. Pero iginiit ng matanda na hindi iyon ang dahilan. Wala nang mas konyo pa kaysa sa pagdudahan ng desisyon ng subspace na ginawa mismo ng bayani, ang founder. Pinili ng akademya si Joma at ang lahat ng mga matatanda ay sumunod sa desisyong ito. Pero may ibang iniisip si Siegfried. Kung ang bata raw ay may taglay na kakayahang mas pambihira o kung mas malakas lang sana ang katawan niya, baka natanggap ang desisyong ito ng walang tutol. Gayunpaman, ang ipinakita ng batang ito na halos maglabing-walo pa lang ay nakakamangha. Ang kanyang mga galaw ay tila nagpapakita ng isang partikular na konsepto. Inilaan ni Siegfried ang buong buhay niya sa pag-aaral ng sining ng espada. Gumugol siya ng mahigit kalahating siglo sa iba't ibang pag-aaral at pagpapahusay hanggang sa maabot ang antas ng isang master. Pero gayunpaman, isang kakaibang pakiramdam ang hindi mawala-wala kay Siegfried. Noong binuksan ng matanda ang mga meridians ng bata, napagtanto niya
na ang katawan nito ay parang hindi man lang sumailalim sa matinding ehersisyo. Pero, hindi niya. Maalis sa isip ang pakiramdam na may kung anong bagay sa loob ng katawan ng bata na hindi dapat naroroon. Napagtanto ni Siegfried na kahit matanda na siya, buhay na buhay pa rin ang kanyang espiritu ng pakikipagkumpetensya, at lalo itong totoo, dahil ang kalaban niya ay isang batang kasing edad lang ng kanyang apo. Hindi rin tumitigil ang media. Sa pag-uusap tungkol kay Joma, sinasabi nilang ang cute ng mukha niya at ang paraan ng pakikipaglaban niya sa kanyang mga kaaway para protektahan ng babae ay talaga namang nakakabighani. Patuloy ang pagpuri ni media sa binata at tinanong si Siegfried kung ano ang tingin niya rito. Tinanong naman ni Siegfried ang direktor ng akademya kung ano ang tawag sa mga kadeteng katulad ni Media noong panahon nila. Handa na si Media na makinig sa anumang panlalait mula sa kanyang matandang kaibigan at hiniling na sabihin kung ano ang tawag sa mga babaeng gaya niya, mukhang may naiisip na. Salita si Siegfried. Si Kang Joma naman, pagkalabas ng infirmary, ay dumiretso sa kanyang klase. Ito ang Wolf class. Ito na ang pinakamagandang kompromiso na nahanap niya. Sinubukan nilang kumbinsihin siyang mag-aral sa elite class, pero ginawa ng binata ang lahat para hindi mapunta roon. Siyempre, ito ay hindi maintindihan ng direktor dahil ang pinakamagaling na kadete ay dapat mag-aral sa pinakamagaling na klase at ang Tiger class ay siksikan na rin naman. Nangako ang direktor ng akademya na hindi maglalabas ng anumang impormasyon tungkol kay Joma kahit kanino. At bilang kapalit, hindi na rin pinilit ni Joma na pumasok sa Tiger class. At isa pa, kung ang binata ay pumasok sa Tiger class, tiyak na magkakagulo ang mga elders. Ang orihinal na plano ni Joma ay tapusin. Nang tahimik ang pag-aaral niya sa isang mababang antas na klase kaysa makipag-agawan ng kapangyarihan sa mga elite. Siyempre, hindi naman talaga perpekto ang Wolf class, pero pwede na rin. Pumasok na si Kang Joma sa lecture hall kung saan nagtitipon na ang mga estudyante, at nag-alala siya na baka lahat sila ay tumingin sa kanya. Tumingin-tingin siya sa paligid, pero ang mga estudyanteng abala sa daldalan ay halos hindi man lang lumingon sa direksyon niya. Gusto talaga ni Joma na hindi mapansin at nakahinga siya ng maluwag dahil walang nagbibigay sa kanya ng atensyon. Sa wakas, umupo ang bata sa isang bakanteng upuan. Inisip niya na maswerte siya dahil mukhang wala ngang sinabi ang direktor kahit kanino. May kakaibang paraan ng pamumuhay ang mga mapag-isa, kaya nilang magbasa ng libro at makinig ng musika mag-isa. Sobrang payapa, at sa totoo lang, baka mas mabuti na nga ang ganito. Pero biglang, isang babaeng galing sa subdimensional space ang lumapit kay Joma. Nagpasalamat ang babae sa ginawa ng binata, pero hindi maintindihan ni Joma kung ano ang sinasabi nito. Pagkatapos, idinagdag ng babae na iniligtas siya ni Joma noong exam. Nagtataka si Joma kung bakit ang babaeng ito ay masyadong formal makipag-usap sa kanya gayong magkasing edad lang naman sila. Sumagot si Joma na hindi na siya kailangang pasalamatan dahil kahit sino naman sa posisyon niya ay gagawin ang parehong bagay, sigurado ang babae na. Hindi yun totoo, pero kumbinsido si Joma na hindi niya naman talaga ito iniligtas. Ang totoo iniligtas lang niya ang sarili niyang balat. Nagdesisyon si Joma na huwag nang masyadong mag-isip at sinabing hindi pa nga pala sila formal na nagkakakilala. Nagpakilala ang dalaga bilang si Chloe, tuwang-tuwa siyang makilala at makasama sa iisang klase. Si Kang Joma. Hindi maintindihan ni Joma kung sino ba tong si Chloe dahil halos natapos na niya ang laro nang hindi man lang siya nakikita. Kahit saan. Ang alam niya, ang pangunahing kwento ay nakatuon lang sa labanan laban sa mga demonyo at biglang may lumitaw na bagong karakter. Pero baka naman isa lang siyang extra gaya ni Joma mismo. Nakiusap ang binata kay Chloe na huwag ipagsabi kahit kanino ang nangyari noong exam. Pumayag naman ang babae, pero parang naisplok na niya ang kwento tungkol sa exam sa ibang tao, at sa sandaling yon, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang guro sa classroom, sabay utos sa lahat na maupo agad ng mabilis. Hindi na natapos ni Chloe ang sasabihin niya at nagkasundo na lang silang ituloy ang pag-uusap mamaya. Pagkabagsak ng logbook sa lamesa ng buong puwersa, binati ng guro ang lahat. Sa kanilang pagkapasa. Tutal, ang mga nakaupo sa harap niya ay ang mga piniling magmamana ng kalooban ng bayaning nagtatag ng akademya. At isa itong bagay na dapat nilang ipagmalaki. Nagpakilala ang instructor. Ang pangalan niya ay Lee Won-bin. Siya ang head instructor ng Wolf class. At ngayong unang araw nila, magsisimula ang sesyon sa isang magaang na training. Inutusan ng lahat ng estudyante na magsuot ng PE uniform at pumunta sa training ground. May isang lalaking nagtanong kung ano ang tawag sa training program na ito. Simple lang ang sagot. 100 push-ups, 100 squats, 100 sit-ups, at 10 ikot sa field. Nagtanong si Joma kung bakit kailangan ng mga estudyante ng ganitong training. Malamang para gawin silang mga sundalong walang utak. Lumapit si Kang Joma sa instructor at nagtanong. Sinabi ni Joma sa instructor na masama ang pakiramdam niya.
Naghahanap lang siya ng dahilan para hindi na kailangang pumasok sa klase. Sigurado si Lee Won na hindi makakatulong ang training na ito sa top cadet ng academy, kaya papayagan siyang pumasok sa elite class. Lumabas na binigyan pala ng permiso ng direktor ng academy si Joma na pumasok sa kahit anong advanced classes na gusto niya. Doon na-realize ni Kang Joma na naisahan siya ng direktor. Ayaw niyang pumasok sa advanced class. Kaya naman, sinabi niya sa instructor na pakiramdam niya ay magaling na siya. Akala ng binata, mas mapapabuti ng training ang kondisyon niya. Sumang-ayon naman ang instructor, bukod doon, hindi na naman siya binigo ng top cadet. Napatunayan nitong tapat siya at isang karangalan na ang makatrabaho siya. Kaya heto na nga, unang araw pa lang ng training sa akademya ay hapong-hapon na si Joma at hirap na hirap ng huminga. Pero ang karamihan sa iba ay mukhang ayos lang. At heto ang pinakamagaling na estudyante ng academy, nasa hulihan at halos ikaladkad na ang mga paa sa sobrang hirap. Maya-maya, lumapit si Chloe kay Joma at tinanong kung kumusta na ang pakiramdam niya dahil mukhang pagod na ito, halatang halata na. Nahihirapan na siya. Pilit nang ngumiti si Joma at sumagot na ayos lang siya. Pagkatapos noon, tinanong ni Chloe kung pang ilang ikot na niya. Hula niya ay pang-5 na. Tutal, parang okay pa naman siya kasi kasabay niya pang tumatakbo si Chloe. Na malamang ay isa rin sa mga nahuhuli. Pero, ang mukha ng dalaga ay bakas ang pag-aalala. Pang-siyam na ikot na pala niya. Sinimulan ng i-cheer ni Chloe ang kaibigan, sinasabing, galingan pa nito na naniniwala siya sa kanya at siguradong kakayanin niya to. Pagkatapos noon, biglang, bumilis si Chloe para tapusin ang huling ikot, puro mura at unggol na lang ang maririnig mula sa direksyon ng dormitoryo. Mahirap nang bilangin kung ilang bote ng tubig ang naubos nung gabing yon. Si Kang Joma naman ay nakahiga sa kama, wasak na wasak ang katawan, at napapaligiran ng mga bakanteng bote ng tubig. Gutom na ang binata. Isang linggo pa lang ang nakalilipas simula nung maging estudyante si Joma sa akademya, pero nahaharap na agad siya sa isang problemang hindi niya inaasahan. Lagi siyang nagugutom, para siyang may malalang malnutrisyon at hindi pa niya naranasan ang ganito kahit kailan. Dapat sapat ang pagkain. Pagdating ng oras ng kainan, nanginginig na talaga si Joma sa tindi ng gutom. Agad siyang nagmamadali para makakuha ng kasing dami ng makakaya niya, yung pinakamalalaking porsyon na makikita niya, pero para makuha yon, kailangan niya ng mga tiket sa pagkain. Sa madaling salita, kailangan niyang bayaran ang kakainin niya. Ipinaliwanag ng binata sa kusinero na gusto niyang mag-order ng maaga at gustong-gusto niyang kumuha ng isang porsyon ng kanin. May kasama pa dapat itong pork belly, pero kailangan na niyang bayaran ang order niya at humanap ng tiket sa pagkain kung saan-saan.